Pwede na ba? Pwede na to. Pwede na siya. Tagalog ang wikang pambansa nating mga Pilipino. Kamakailan lamang, nabasa ko sa Wikipedia ng Tagalog ay spoken as a first language by a third of the population of the Philippines and as a second by most of the rest. Kung akin itong tatagalogin, ang pagkakaintindi ko dito ay ginagawa nilang pangalawang lengguwahe ang ating pambansang wika at ang una nila lagi ay wikang Ingles. Yun yung pagkakaintindi ko. Bakit ganito sa Pilipinas? Bakit di natin magawang practicein to sa school o kaya naman sa office or kung saan pa? Bakit sa ibang bansa napapractice nila yung language nila? Hindi nyo ba napapansin, malimit lang silang gumamit ng wikang Ingles kung yung kausap nila ay hindi marunong mag-Incheck or mag-Arabo or mag-Hapon o kung anumang language dun sa bansa nila. Bakit dito sa Pilipinas kailangan mag-English pag may presentation? Sa pag-present ng thesis kailangan English din, pero yung mga teacher naman dun Tagalog, di ba, mga Pilipino. Tapos sa beauty pageants natin sa Binibining Pilipinas, lagi na lang English yung question doon, samantalang Binibining Pilipinas nga yun, di ba? Binibining Pilipinas. Tapos, di ba halos lahat naman ng boss sa company mga Pilipino, pero pag kakausapin mo kailangan English. Ba't ganun? Tapos kadalasan pa dito sa Pilipinas, mga Pinay pa yung mahilig mag-English or mag-Ingles. Nagtrabaho lang sa call center, hindi na natuto mag-Tagalog. Kaya yun, kahit sa pag umaalis or nakikipag-date, English pa rin sila ng English, English pa rin sila ng English. Kaya nakakairita. Kaya dahil doon, nai-intimidate tuloy kaming mga lalaki makipag-usap sa inyo. Tapos, hindi nyo ba napapansin na mas gusto pa ng Pinoy na magmura ng fuck you, shit, asshole, bitch, tapos yung paborito nila lagi, sana pa bitch. Mas okay pa nga yung mura nating mga Pilipino eh. Talagang, alam mo yun, ganun eh. Tulad na lang ng gago, tarantado, putang ina mo, buwa ka ng ina mo, puki ng ina mo, anak ka ng puta. Tapos, sa sex, mas gusto din nilang sinasabi, fuck me hard, who's your daddy? I'm so wet, I'm coming, suck me, blow job. Ayaw nila ng kantutin mo ako, o kaya naman ng kinakantot kita, or tsupain mo ako, basa na pek-pek ko. Kung tutusin, mas may dating pa at alam mo yun, kalibong-libog talaga pag ginamit natin yung wika natin kaysa sa English pagdating sa kantutan. Kasi ramdam mo yung emosyon at yung damdamin ng iyong kasiping. Diba? Pagdating din naman sa mga masaselang bahagi ng katawan, kadalasan ang ginagamit ng mga Pilipino para i-describe yon or sabihin lang yun ay breast, vagina, andyan yung cock, tsaka butt. Ayaw nilang gamitin yung Filipino words nun na dede, pwede rin suso, pekpek, tite, kapwit. Diba kung sasabihin mo yun, pareho lang naman, diba? Palibasa kasi nahihiya kayong gamitin yung mga Tagalog na salita kasi masyado silang malutong. Diba? Aminin nyo yun, masyadong malutong yung Filipino words kaysa sa English. So, yung tanong ko doon, bakit pa na-invento yung mga words na yun kung hindi naman natin pala gagamitin? Diba?
bakit pala naimbento pa yung mga salitang yun kung hindi din naman pala natin gagamitin? Pero sa totoo lang naman, hindi naman kasi nakaka-intimidate yung mga Pinoy na, yung mga nagsasalita ng English. Lang, nakakairita lang. At lalong nakakairita yung mga, yung mga nagpipipilit, tsaka yung mga nagsasalita or mag-type ng English. Kasi nababaluktot nila or napaglalaroan nila yung mga salita nila eh. Kaya ngayon, nagkakaroon tayo ng tinatawag na grammar Nazi. Ang gusto ko lang naman kasi, para sa akin na, gamitin natin yung wika natin, gamitin natin yung ibang wika. Para sa akin lang naman, gamitin natin ang ibang wika kung aalis tayo ng Pilipinas. Siyempre, sino naman makaintindi ng Pilipino kung kunyari nasa Japan ka, 'di ba? Sa airport pa lang. Labo nun. Pero tapos, sana naman i-practice natin yung wika natin dito sa bahay, sa paaralan, sa telebisyon, tsaka sa opisina. Yun lang. Hirap